Kay Lola, mga senior citizen ha, lalo po kung mahilig kayo magkape. Meron na pong twin pack ang Jim's Coffee Mix. Yan po ang Jim's 3+1 Coffee Mix Twin Pack. Meron pong plus ingredients na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at ng memorya. Jim's 3-in-1 Coffee Mix, yan pa rin po yung isa ha. Twin pack din yan with spirulina, mayaman sa protina at minerals. Kaya naman, napakasarap magkape kung ka-feeling mo ang mahal mo sa buhay. Yun o. Yan, ano pang hinihintay nyo, Lola? Mag-Jim's 3+1 Coffee Mix at Jim's 3-in-1 Coffee Mix Twin Pack na. Tulong para may plus ka sa life. Kasi herbal coffee, pwede yan sa mga senior citizen. Oo, maraming minerals pa yan. Hindi nagpapataas ng blood pressure yan at saka ng blood sugar. Ano, ha? Uy, gamit po naman yung mga remote control. Scan po Net 25 sa TV menu. Pagkatapos ma-scan, piliin niyo po ang Net 25 HD. Lola, nakalagay po ang Net 25 HD mula po sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng sa ganang mamamayan. At gaya nga po ng inyong natutunghayan, special po ang ating palatuntun ngayon, alang-alang po sa mga senior citizen sapagkat holiday naman ngayong araw ng Lunes na Son. At siyempre, para dun sa mga kababayan natin na hindi pa nakakapag-rehistro ng kanilang mga senior citizen, importante po kasi ito. Biruin nyo, pakabilis po ng panahon. Per months na sa susunod. Tapos, December pala dapat. Halos lahat nakarehistro na eh. Out of 11 million, 2.6 million pa lang po ang rehistrado. Ang dami pang hindi. Buong Pilipinas po ito, ha? Opo. So, lahat po ay kailangan magrehistro online. Kaya nga po sa Radon Studio, sa mga kabubukas lamang po na kanilang telebisyon, kasama natin si Ma'am Mara Lorraine Tamundong, isa pong senior citizen advocate. Ma'am Lorraine, pag-usapan naman natin siguro doon sa atin ng mga kababayan, mga senior citizen, ano po, ano pa pang nakikita yung mga benepisyo na dapat sa experience po ninyo, na dapat maibigay talaga sa mga senior citizen natin? Actually, dapat po talaga yung mga senior citizen natin na medyo malakas pa at very active na mabigyan po sila ng livelihood program. Kasi karamihan po ng mga senior natin, may mga skills din po yan. Kaya pa magtrabaho yun, no? Mga skilled worker din po yan. So gusto nila, syempre, ayaw daw nila humingi sa kanilang mga anak. Gusto nila kahit pa paano, meron din po silang libangan at hanap buhay na yun po ang isusunod ko na isulong na magkaroon po ng livelihood program para sa ating mga senior citizen. Kasi iba pa rin, kung nalilibang ka na, kumikita ka pa. So, tsaka Nelson, ako, iba ko lang ako, na-experience ko, may kakilala ko mga 70 years old. Pero kapag pinumpara ko yung lakas ko, tsaka yung lakas niya, mas malakas pa sa akin. Di ba? Kasi batak yung katawan nila eh. Di ba? Ito naman sa mga entertainment. Kasi di ba, karaniwan dito sa Metro Manila, ay meron na yung Monday First screening. Libre, di ba? Mga senior citizen. Ano pa ba? Dagdagan na natin ng popcorn siguro. Dagdagan na ng merienda. Sa Manila ba meron din libre sila sa mga Opo, meron pong libre. Meron lang pong araw na libre sila. Pero ako po, kung halimbawa mabigyan ng pagkakataon yung programa na gusto ko na at least twice a month na makasama ko po yung mga senior citizen, magkaroon ng bonding. Yung halimbawa magtanim ka sa garden, kasama mo yung mga senior. So, kumbaga yung mga activities katulad ng Zumba, kasi gusto po nila yung medyo active sila sa pangangatawan, exercise. So, yung livelihood program, syempre kahit paano, kung may pambili sila ng gamot, may pangdagdag sila sa kanilang mga pangangailangan, syempre magiging masigla rin po sila. So, yun din po yung aking nais na mabigyan sila ng tulong sa financial at livelihood program. And at the same time po, na sana mapalawak ko po itong online registration, hindi lamang po sa kabuuan ng Maynila, kundi sa buong Metro Manila po sana, buong NCR. Ako naman po ay willing tumulong, lalo na rin po sa ating mga kapatid na iglesia, na mga senior citizen, na sana ako po ay mabigyan ng pagkakataon na kayo po ay matulungan ko rin na marehistro, na anytime po na gusto po ninyo na ako po ay bumaba at tulungan kayo, gagawin ko. Okay po, maganda po pala yan. Sana po, may push din natin
natin, ano, sa ating mga kababayan. Lahat. Lahat. Welcome Lalo na natin. sa Metro Manila. Kasi dito, Jen, dito accessible ang mga senior. Yun, oo. Kasi kung titingnan mo natin sa, alam mo, sa mga kanayunan, sa mga malalayong probinsya, baka mas mahirapan kayo dyan magrehistro. Dahil una, tatawid ka pa ng dagat, di ba? Totoo. Puntahan mo pa sa isla, Oo. aakit ka pa ng bundok. Dito ang daling puntahan ng mga senior, dito dapat mas ma-active dito eh. Oo. Kaya lang yun nga, nakakalungkot na dito na sa Metro Manila, na ganyan na ang sitwasyon, may transportasyon, pwedeng puntahan ng senior, ay mahina yung ano, at kung wala pang katulad ni Mamara sa Manila, baka makakalimutan pa itong mga pagrehistro sa seniors eh. Ano pa sa Pangay? Baka gusto nyo rin pumunta ng mga isla-isla. Pwede rin po, Sama niyo na kami. tatapusin ko lang po talaga dito. Manila. Pero actually, kahit naman po sa ang lugar, basta ako po ay naimbitahan, ako naman po ibababa. Kaya kumbaga, ginagapan ako lang naman po yung aking ipinangako. At syempre, sabi ko nga, kahit na hindi ka politiko, basta gusto mong tumulong sa iyong kapwa, mayroong paraan. Maganda pala din, dun sa tapat ng sinihan, ano? Yung mga manonood ng Monday First Screening, registro na natin. Maglagay ng table sila. At least malamig pa po. Oo, tama. Naka-aircon pa po sila. Yun nga po, mananawagan din po ako sa ating mga senior citizen, hindi lamang po sa Maynila, kundi sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, na kung kayo po ay may mga anak, pamilya na pwede pong magrehistro sa inyong online, pumunta lamang po kayo sa www.ncsc.gov.ph na kung saan gabayan po kayo na marehistro doon at kung meron po kayong mga kamag-anak, para doon naman po sa mga walang kakayanan na wala pong cellphone, walang internet, ako naman po ay bumababa sa bawat barangay para matulungan po ang mabigyan ng assistance yung mga senior citizen po natin. Kadalasan po, kapag meron ako mga launching sa mga lugar, ako po ay nagbibigay ng konting tulong, meron pong parapol, meron pong libreng bigas, at meron pong financial assistance po sa ating mga senior citizen. Pero balikan ko lang yung full livelihood, ano? Ngayon ba ay ang commission ay may nagbibigay na ba sila ng livelihood para po sa mga senior citizen, Ma'am Mara? Wala pa Wala po, pa wala po talaga. talaga. Hindi ko sila active ngayon. Opo, hindi pa po sila active kasi kadalasan po, dahil ako kausap po ang mga senior citizen, Opo. yun din po yung isa sa mga nire-request nila na sana magkaroon pa rin daw po sila ng pagkakakitaan Oo. at makatulong din po sa mga barangay. Para kahit paano, meron din po silang ginagawa kasi nga, mas Oo. nalulungkot sila at mas lalong humihina kapag nasa bahay lamang po Totoo. Hindi, tsaka ang problema din ata ng commission wala na silang pondo, no? Hindi pa nga nakukuha ata yung pondo na dapat yung mailipat from DSWD mula para dito sa National Commission for Senior Opo. Citizen. Kaya hindi pa ata na ililipat kasi nga po, hindi pa... Oo, yung database. Opo, hindi pa po yung Ay, database. isa pa sa requirement ito? Yes, opo. Kasi nakukwenta eh. Opo, kung binaba na po yung budget, saan po pupunta ako? Walang Walang tao. So yung 43 billion na yun na pinangako ng Pangulong Bongbong, Binaba na po. ibinaba na. So, ang kailangan na lang po natin yung mga senior citizen na makapagparehistro online. Ayun. oo. Na lamang po yung tulad. So dapat pala talaga, ang problema ko, net 25 lang ang kumakampanya para sa senior citizen. Yung Pero ibang syempre istasyon malaking pa. bagay na po ito Yun na na nga. malaman po ng ating mga kababayan. Oo. Sabi ko nga po, dapat tayo magtulungan. Dapat po tayo ibahagi rin po natin to sa karamihan sapagkat ito naman po ay hindi pang politika kundi pangtulong din po sa mga senior citizen na talaga Oo. naman naglingkod sa ating pamilya. Mhm. Alam po ninyo kung kayo po mismo personal na bababa, makikita po ninyo ang buhay ng mga senior citizen na hirap. Totoo po Pero yan. bigit po ako sa kanila dahil sa kapila po ng kahirapan ng buhay na dumarating po sa punto na wala po silang makain at walang pambili ng gamot. Pero malakas pa rin po sila at meron pa rin pag-asa sa buhay. Doon po ako lalong nabubuhayan. Mhm. Na siguro talagang ito pong aking ginagampanan, talagang ibinigay din po para sa akin kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon mabibigyan po tayo ng chance na makatulong. Totoo po yan. No? Saka Oo. ang iniisip ko rin dyan, baka dyan din makakita ng love life yung iba. Senior citizen na kailangan pa ng love life. Hindi, it's not too late naman. Bagay, bagay more on companionship. Doon sa punto na yan, tama rin naman siguro. No? Kaya nga manonood din tayo ng ano, no? Monday First Monday Screening. First Screening, oo. Bagay sabi dito ng ano nung National Commission of Senior Citizen,
tututukan daw po nila yung pagbalangkas ng mga pulisiya para daw po sa pagsusulong ng proteksyon at karapatan, kapakanan ng mga senior citizen. Ano, ha? Tungkulin daw po ng naturang ahensya na magtatag at magpapanatili ng kooperasyon sa mga lokal na pamahalaan at ang pambansang ahensya para po sa lahat ng mga bagay na may kinalaman po sa mga senior citizen. Okay, well, again, ito'y bahagi ng ating pagligon sa pinanggalingan natin. No? So, diba? Sabi na, hindi lumingon sa pinanggalingan. May stiff neck yan. Kaya ako importante na pangalagaan natin. At alam niyo mga senior citizen yan, naminin na natin, magkwentahan na tayo ng tao. Hindi na matagal ang panahon na ilalagi nilang kasama nila tayo. Totoo. Kasi nga, may katapusan ng buhay eh. May expiration, ika nga. Lalo na kung marami ng karamdaman. Pero siyempre, meron din namang batang mas nauna. Totoo. Pero ganun pa man, mas marami rin yung nandun na sa huling bahagi ng buhay nila. Kaya nga, halos lahat na ng ikasasaya nila, dapat na ibinibigay na natin. Sana makagawa din sila Attorney Frank Quijano ng mga camping ad, ano? Oo, yun na. Sa mga bagay na ito. Infomercial para maintindihan at mapalaganap yung kahalagahan ng pagpaparehistro. Paano gagawin? Ma'am Mara, ano pa po ang gusto ninyong ibahagi sa ating palatuntunan para lalo hong mabuhay na loob ang ating mga senior citizen? Ako, para sa ating mga senior citizen, ito na po ang pagkakataon ninyo na maramdaman nyo naman yung benepisyo po ng ating gobyerno. Magtulungan lamang po natin at ako naman po inarito para maglingkod araw-araw po na ginawa ng ating Panginoon. Gusto ko lamang po maglingkod para sa inyo. At sana makatulong po ng malaki yung mga benepisyo na maibibigay po sa inyo ng ating gobyerno at huwag po kayong mawawala ng pag-asa dahil sa kabila po ng kahirapan na ating nararanasan, lagi pong may pag-asa araw-araw na tayo po ay nagigising. Ayan, po. At saka, yung naalala ko lang pala sa ating mga kabayan na nasa malalayong lugar, ano, na kung minsan, ang iba dyan, hindi naman naabot ng mga impormasyon, sana ang umabot sa kanila ay yung mga grupo, kagaya po ninyo, no? Sir, well, yung malalayong lugar, sana may mga grupo din na umabot sa kanila sa kapakanan ng mga senior citizen, para di ba? Opo. Manawagan po tayo kay Atty. Franklin M. Quijano. Nabigyan niya ako ng authority hanggang buong Pilipinas. Kasi ang binigay po niya sa akin hanggang Maynila lamang. Baka lumabas mo ako ng Maynila, baka tangkin na humara. Dahil nga sabi nga ninyo, ang pagrehistro naman ay hindi bounded ng Opo, hindi naman po. municipalities and cities. No? Pero ang problema, authorized. Kailangan authorized kasi nga po, mag-i-encode ka ng mga information. Sa bagay, baka question naman tayo. Opo, yes. Kaya syempre kahit Metro Manila lang po na. Opo, Metro Manila. Para at least kahit sa mga kapatid natin iglesia po makatulong din po. Sa inyo po, sa mga pamilya po ninyong lahat. Ako naman po ay willing na Yung mga communities, no? Muslim community. Kasi doon, nandun na lahat eh. Totoo. At saka doon sa nananawagan din tayo sa mga representante ng senior citizen. Alam ko, dalawa nakaupo sa Kongreso ngayon, ano? Ano bang ginagawa nila? Sana tumulong kasi ang alam ko. Well, anyway, si Kong Ong Fong at saka si Kong Resuman Makapagal, sila naman ang nagsusulong ng mga kapakanan nito. Sana ponduhan nyo na rin po, no, yung mga registration. Yung registration. Kasi huwag na po natin hintayin na yung senior ang pupunta dun sa area. Tama ang ginagawa nila eh. Dapat ang rehistro kayo ang pupunta, lalapitan nyo yung senior citizen. Kasi yung senior, hindi na makakalapit sa atin yan. Kaya no, matamaro na yan eh. Sa dami ng problema nila sa buhay. Sa pamasahe pa. Kasi sabihin nyo, online naman eh. Hindi ako eh. Tayo nga, hindi. Marami nga sa inyo, hindi senior. Hindi marunong mag-Facebook. Totoo, no? Online pa kaya? Oo. Hindi, tsaka pag nag-type yan, Apo, ano nga pa yung type ko dito, no? Tapos sinisan mo yung Apo, ayaw pang i-enter. Ayaw pakiram yung yung kanyang gadget. Doon pa lang dyan sa dami ng mahirap na senior citizen, paano pa sila makaka-afford na magkaroon ng internet? Connection. Ayun. Ang daming balakid, ang daming hadlang para magrehistro ang senior citizen on their own. Yes. Napakaraming problema. Kaya kung hihintayin lang natin sila na magkusa, baka umabot tayo sa downtown, hindi pa sila nakarehistro lahat. Paano nga pala pagka walang internet signal, di ba? Siyempre, online registration yun, malalayong lugar. Ano pong gagawin doon, Ma'am Mara?
Hindi, kadalasan naman po talaga, meron naman mga signal, yun nga lang, minsan kung mahina po, talagang tinatry ng tinatry. Okay. So, pero nagkakaroon naman po, kaya lang syempre kailangan tiyagaan din po. Kasi kami hindi kami aalis sa isang lugar na hindi po namin marehistro lahat. Kailangan talaga may Kailangan na signal po, kailangan. Paano pa yun? Malalayong lugar, no? Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, lugar na yan, na ikaw bago ano kaya? Hindi, sabi ko na DICT, meron na kami Marami na libreng po wifi. Hindi, tsaka marami na rin po tayong mga internet connection na malalaki na rin po yung range na yun. Ang kadalasan naman nagiging problema po talaga yung mga senior, hindi na nila mabasa yung sa cellphone or maliliit gadget. na. Yes, yes. Tapos hindi na sila marunong magpindot-pindot. Magpindot-pindot. Oo. Tama. At the same time, ang katwiran po nila, naku, maubos ang oras ko, magsasaing pa ako. Talaga pa ako. So, Yun na nga po. malaking bagay daw po kung merong magre-registro para sa kanya, mapapabilis. Yan. Maraming po salamat, Ma'am Mara Lorraine Tamundong. Ang inyong pong mensahe sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga taga-pakinig, mga taga-panood po. Opo, maraming salamat po sa lahat ng senior citizen na wala pong sawang tumatangkilik sa atin at nagbibigay ng kanilang suporta. Ang gusto ko lamang po ay makarating po tayo dun sa programa na para sa inyo. At ito po ay pagkakataon na natin para sila naman po ay mabigyan natin ng priority yung mga senior citizen. Kaya para sa mga senior citizen po, abangan po ninyo ako sa bawat barangay sa kabuuan ng Maynila. Sa ayaw at sa gusto mo ng mga barangay chairman, talagang bababa po ako dyan. Dahil ako po ay may authority at ang pinaglalaban ko po rito ay inyong karapatan. Sabihin niyo po sa amin yung kapitan na ayaw. Kami nang bahala. Ba't ayaw yun? Talaga naman. Dapat nga matuwa si Kapitan. Dapat nga. Dahil nire-raise yung kanyang mga constituents di ba? Wala na po silang ginagawa. Kung ako nga kapitan na, kapitan ako ng Maynila. Ay, iimbitahan ko pa yan. Oh, Ma'am Lor, pwede ba araw-araw nandito kayo sa barangay? Ay, nakasalamat po. Ang amin pong pagsaludo at Ma'am Lorraine, ha? Ma'am Mara, huwag kayong magkasawang maglingkuran ng ating mga senior citizen. Ano po? Sa lahat ng ating mga kababayan. Sana po, nakatulong ang palatuntunan natin ngayon na sa ha? O, sa lahat ng mga senior citizen. At saka yun yung mga bata-bata pa, tulungan niyo po si Lolo at Lola para sila yung makapagparehistro. O, paano? Ito po ang palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan at pagsapit mo ng alas 5 ng madaling araw. May isa pa paborito? Oh. 100%. Bye!